Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. Nagiging magulo ngayon ang basketball world, partikular na sa Amerika dahil may mga WNBA players na nagsasabi na hindi patas sa payagan ng mga transgender na maglaro sa kanilang liga at mga male-born na tao. Habang may iba naman na nagsasabi na equality nga daw. Dapat nga daw itong itrato bilang mga tao at lahat ng tao umano ay may karapatan na maglaro ng sports na gusto nila, kaya naman hindi dapat hinaharang ang mga transformers sa WNBA. Dahil dito ay nagkaroon nga ng mga debate at sagutan ng mga fans sa social media at sumali na din nga ang ilang former NBA players sa usapan na ito. Tulad ni Enes Freedom, o mas kilala bilang Enes Kanter, na sinabi na matapos nga daw na pag-aralan ang rules at kasalukuyan na eligibility guidelines ng WNBA, opisyal niya umanong dinideklara ang kanyang sarili bilang WNBA prospect. Kung ang ideklara kung sino ka, ang tanging requirement ay wala umanong dahilan kung bakit hindi siya pwede maglaro sa liga na ito. Sumusunod lang nga daw siya sa rules ng liga. Kaya naman kung nananatiling tapat ang WNBA sa kanilang rules and guidelines ay looking forward nga daw siya sa pag-honor nila sa kanilang stated principles. See you at training camp nga daw ayon kay Enes Kanter. Habang sumaling na din nga sila J.R. Smith at Terrence Ross sa usapan na ito at sasabihin na lang nga nila na transitioning nga daw sila at pwede na silang maglaro sa WNBA base sa mga rules ito ngayon. Habang ang former NBA player and first round pick Royce White ay sinabi na ina-identify na nga daw niya ang kanyang sarili bilang transgender for the purpose of playing basketball. Kaya naman handa na umano siyang magpa-draft sa WNBA at nais na nga daw makita kung totoo ba ito sa kanilang mga salita o kaya naman makita nila na mali ang kanilang ginagawa. Dahil kapag dininay nga daw siya nito, ibig sabihin ay kinukontra nila ang kanilang sariling rules at pwede niya itong ipaglaban sa korte at gagawa nga daw siya ng legal actions dito. So ayun nga po mga kaibigan, nahanap ng ilang NBA players ang major loophole sa WNBA at pagka-woke nito. Kayo ba mga kaibigan, pabor ba kayo na payagan ang mga transgender o mga nag-a-identify bilang babae o transgender na maglaro sa WNBA? O lugi talaga dito ang mga totoong babaeng player na physically ay may disadvantage din talaga kumpara sa mga lalaking pinanganak na gusto lang na maging babae? Habang ang former championship teammate ni LeBron James sa Cleveland Cavaliers at multi-time All-Star Kevin Love ay nais nga na sumunod kay LeBron sa Philadelphia 76ers. Bagamat mukhang natural fit naman ito sa team nila, ay may isang hadlang nga dito mga kaibigan at yan nga ay ang kakulangan ng bakanting pwesto sa kanilang team. Kung nais pa nga ng Sixers sa makuha si Kevin Love bago mag-umpisa ang season na ito, ay kailangan nga muna nilang magbitaw ng player o kaya naman gumawa ng trade na ang kapalit ay draft pick lamang na hindi mag-o-occupy ng roster spot. Subalit sa ngayon ay hindi pa nga tiyak kung ano ba talaga ang gusto ng Sixers dahil andun din nga ang mga rumors na handa silang magbakante ng roster spot para kay Ben Simmons na gustong gumawa ng NBA comeback. Kaya naman hindi natin tiyak kung sino ba ang mas pipiliin nila. Si Ben Simmons ba o si Kevin Love? Ano ba masasabi nyo tungkol dito?